Pusong upos dahil sa gastos. Panoorin natin. Sino ba itong pabayang nanay na ito na inirereklamo mo? Si Glenda po. Kaibigan nyo, kapitbahay nyo? Kapitbahay. Gaano nakatagal itong yung anak ay nakikikain sa inyo? Actually kasi 'di ba parang pwede naman nating i-welcome kung bata lang din na makikikain. Pero bakit parang kayo ay hindi nyo na kinakaya? Bakit? Matagal na po yan. Araw-araw talaga siya na sa amin yung batang yan. Kumakain. Pagkain ng apo ko, kinakain na rin. Inuuwi pa. Ilang taon ba itong bata? 7 years old. 7 years old. O may isip na yan, ha? Pero ilan ba yung anak nyo or ilan ang mga anak na pumupunta sa inyo para kumain? 2. Nung simula, ano lang po yan, talagang pinahayaan lang ba namin? Kasi naawa din naman kami sa bata. Wala din naman kasi yung magulang laging naglalabada. Kailang iniisip ko, bakit dapat bago siya umalis, tingnan niya yung anak niya kung talaga bang, sabi niya, iniiwanan daw ang pagkain. Kung iniiwanan, di naman siguro magkaganon. Kinausap niyo na ba yung nanay nito tungkol dyan? Minsan kinakausap ko, kaya lang ang ano niya talaga, laging umaalis maaga, labada ang inaatupag niya. Wala bang iniiwang pagkain itong si Glenda? Sabi bago niya, siya umalis? iniiwanan daw. Iniiwanan daw yan niya sa loob ng bahay. Sabi kasama matanda ba sa bahay? Oo, mag-isa lang ba yung nanay? Sino bang bantay sa bahay, ate? Yung mga kuya. Kuya? Nag-aaral din po. May dalawang bata, may iwan ba yon? Naiiwan kasi nag-aaral yung So, ano. walang kasamang matanda yung dalawang bata? Wala. Ilan sila magkakapatid sa loob ng bahay? 10. Diyos ko. Paano kaya sasagutin ni Glenda ang mga paratang ni Lita? Glenda, pasok. Oo, matama na. Hindi naman. Pinapakain. Oo, matandaan. Bigyan talaga ako dyan. Bigyan talaga ako niyan. Napapabayaan mo ba ang 10 mong anak? Ma'am, hindi naman po sa pakababayaan. Nagalabada ako. Siyempre, pag alis ko po may nakahanda ng pagkain yan. Hindi ko naman po alam kung anong pinagagawa kasi wala naman po ako sa bahay. Pangalawa po, kontraksyon ng asawa ko. Buwan ng pag-umuwi, buwan na rin magpadala. Kaya nagalabada ako para magkasya naman pinapadala sa amin. Kasi ang inirereklamo, yung 2 mong paslit na 7 at 5 years old, ay madalas nang kumakain sa bahay ni Aling Lita. Alam mo ba ito? Ma'am, kasi kapitbahay ko po siya. Nasanay na po kami sa kanya na doon nakatambay mga anak ko kasi tinuturing namin siya na bilang magulang. Oh, di ba? Kung ako na bilang naman na magulang, pagkain lang naman yan, papakainin niya, akala ko naman okay sa kanya. Yung pala, hindi naman pala, may kinikimpim na galit. Bakit may kinikimkim ka raw na galit? Ano ba nangyari? Bakit akala ni Ate Glenda raw ay okay lang? Sa tingin ko kasi sa kanya, parang hindi talaga niya sinasabi ng anak niya kung saan talaga kumakain. Oh. Ate Glenda, kung nakikikain yung 2 anak mo, okay lang yun kung minsan. Ikaw ba ay aware na, na hirap din si Ate Lita kasi may mga apo, ilan ang apong pinapakain sa bahay? Bali 5 po kami. 5, plus may 2. Siguro okay yon. Ikaw ba ay nag-iiwan ng pambili ng pagkain kay Ate Lita? Hindi pa ako nag-iiwan ng pambiling pagkain. Ang iniiwan ko po sa bahay, pagkain. Okay, pagkain. Bakit laging nandoon yung 2 mong anak? Yun ang mamang hindi ko alam kasi nagalabada nga po ako. Hindi ko pa alam pinagagawaan nila. Oh. Kung siya naman na bilang na tinuturing na ako na anak. Pagdating ko, Glenn, kumain yung anak mo dito, ganito, ganito. Hindi siya ako nagpaparinig na patay gutom, na ganito, ganito. Ikakalat pa na pabaya akong ina. Pabaya ba akong ina na nagalaban nila para sa... Ikaw may gana ka! Tulungan, ikaw ba? Yeah, matapang talaga ang mga Lorna. Malaki sa kasama ko eh. Nakapala yung anak ko eh. Sabi ka nga ni Ate Lorna, alam mo. Mamaratis kayo! Wala ka nga alam eh. Oh. Anong walang alam? Hindi sa akin nakikikain yung anak mo. Ka magsalita, parang galit ka na agad. Waray ka ba? Waray, gudlot ako ma. Amo na ngayon. Waray, tagal.
Summer. Pareho kami yan, waray. Oo, hindi po siya galit, ganyan lang po Ganyan lang talaga, magsalita mga waray. Ganyan kami magsalita, pasensya na. Pasensya na. Kay mga waray kami. Ilang taon yung pumupunta sa'yo? Yung 7 years old, kasi kalaro nga yan ng mga apo ko. Okay. Ngayon, gaano kadlayo yung bahay mo? Kasi kay Ate Lita... Sa likod lang po, ma'am, sa likod. Yan. Okay. So, Ate Glenda, anong masasabi mo na, ito ba ay alam mo na ang mga anak mo ay namimiesta araw-araw? Hindi naman po. Kasi minsan kung lalong pakulabada, nandun ako. Okay, pag nandun ka, napipigilan mo. Oo, nasa loob lang ng pamamahay. Oo. Minsan na nakakanood na sila ng TV. Hindi naman pag nanonood ng TV pala, nakikikain. Nandun naman ako sa kanila, nagpaparinig ako, andito naman patay gutom. Bakit? Ikaw ba, mayaman ka para pag hindi magsalita patay gutom, mas masahol ka pa nga rin eh. Tinan mo nga hitsura mo. Uy, pinakain din yung kasi mga anak parang mo. ang sa akin dyan, Ate Glenda, ay siguro mas gusto nating magpasalamat kaysa magalit, no? Ayan na. Pero Totoo po. alam ko may pinanggagalingan ka. Ayaw natin yung mga words na mga patay gutom, ganyan. Hindi talaga natin, unless kaibigan natin at kabiruan, kasi ginagawa natin biro-biro. Pero sa kapwa at sa kapag bata, ako wala talaga eh. Pagkabata ang gustong kumain, yung isusubo ko pwede natin ibigay sa bata, kay bata man yun, diba? Bata. O, totoo. Ikaw ba, Ate Lorna, kinausap mo na si Glenda tungkol dito? Opo, kinausap ko na yung anak mo, yung mga halaman ko, tubig ko, tinatapon, patapos inahakot yung mga laruan ng aking apo. Sinabihan ko na yan, nag-ano naman siya nga, pasensya ka na, tapos inaano yung mga anak niya, sinasaway. Eh, siyempre, din, kay bata nga, nabalik pa rin. Tinuturo po ng pagiging isang mabuting Kristiyano yung charity. Kailangan matulungin tayo. Pag may nangangailangan, nandun tayo para extend the helping hand. Ito ang isang bagay na nagpapalapit sa atin sa bawat isa, either Kristiyano or hindi Kristiyano. Tinutulungan natin. Pero dumarating sa pagkakataon na napupunan natin kung inaabuso na tayo. Merong mga tao na humihingi ng tulong na kailangan talagang tulungan. At pag meron tayong itutulong, binibigyan natin. Pero pag nalaman natin na inaabuso na tayo, kinakailangan mag-isip-isip naman tayo dahil tayo ay may tungkulin din na magturo sa mga taong ito kung paano maging responsable. Sa pagpasok kanina ni Glenda, tuwang-tuwa ako at napakunot ang aking noo. Dahil sa halip na pasalamatan niya si Aling Lita na nagpapakain sa kanyang anak araw-araw sa mahabang panahon, ay binati niya ng isang malutong na sampal yung nagpapakain sa kanyang anak. Glenda, parang wala kang utang na loob, kambing ka. Pero ang malinaw na malinaw, Glenda, magalit ka sa akin kung gusto mo, nagiging irresponsable ka dito sa 3 anak mo na 4, 5 at 7 taong gulang. Itong edad na ito dapat nag-aaral ng mga bata. Huwag mong sabihin wala kang pampaaral, libre naman ng public school, di ba? Ang mga bata ay kumukuha na ng gamit sa iba, nanginginain na sa bahay ng iba araw-araw, hindi na tama. Na ituturo mo ba sa kanila na hindi tama yung ginagawa ninyo? O at least pakita mo sa mga anak mo na pasalamatan yung mga nagpapakain sa kanila. Di ba? So, maliwanag na maliwanag, Glenda, may pagkukulang ka at ito yung tinatawag nating masakit dito. Irresponsable ka sa 3 anak mo. Glenda, pwede kang humingi ng tawad o paumanhin dun sa ginawa mo. At pag-isipan mo na ang tutulong sa iyo sa panahon ng paghihirap mo ay mga kapitbahay mo rin. Huwag mo lamang pabayaang maisip nila na inaabuso mo na sila. Maraming salamat po. Maraming salamat, Dr. Love.